Hello po sa inyo lahat at magandang araw po sa ating mga kaibigang mga OFW. Siyempre, especially sa ating mga OFW. Alam niyo mga kaibigan, talagang mahal na mahal ko ang ating mga OFW. Kasi isa rin po akong OFW na nandito po ako ngayon sa Saudi Arabia. Alam niyo mga ating mga kaibigan kong mga dyan sa Pilipinas at sa buong bansa, yan, lalo na, especially sa ating mga kaibigang mga OFW. Yan po kasi mga OFW ay dapat po natin bigyang pansin yung mga kaibigan natin mga OFW sapagkat sila ang tunay at saka mga mabubuting kaibigan. Sila ang mga pwede natin maging kaibigan talaga sapagkat ang mga OFW ay talagang gagawin po nila ang lahat para lang po sa kanilang mga pamilya. Maghirap man sila, masaktan man sila sapagkat ang mga OFW ay hindi po basta-basta ang kanilang mga trabaho. Sa amang lugar, sa amang banta, ang pagiging OFW po ay hindi lang po ito parang nagtatambay ka lang. Hindi po ito parang nagpapasarap ka lang sa ibang bansa. Ito po ay hindi talaga. Ito po ay talagang parang pagsubok sa iyong buhay na talagang kakayanin mo ang lahat para sa iyong asawa, para sa iyong pamilya, para sa iyong mga anak. Subalit sa kabila ng kasiyahan, sa kabila ng mga kasiyahan o kapag magbibideo call po kayo tapos nakikita nyo masaya, yung kabaliktaran nun ay pagiging malungkot. Siyempre, hindi po natin alam ang mga nangyayari sa buhay ng mga OFW. Sapagkat ang gusto lamang, ang hangad lamang ng ating mga OFW ay maging maganda ang buhay ng kanilang mga pamilya. Kaya sana sa lahat ng mga OFW na aking mahal na mahal ko po yung mga OFW. Kaya kapag may nakikita po mga post sa Facebook, kapag may nakikita po mga post sa Facebook ay para bang yung aking puso ay para bang hindi ko alam kung bakit nagkaganito ang buhay ng mga OFW. Hindi ko alam kung bakit sinasaktan ang mga OFW, kung bakit gano'n na lamang ang tinatrato sa ating mga OFW. Kung tratuhin man sila ng mga ibang lahi, kung tratuhin man sila ng kanilang mga employer, ay gano'n na lang ba ang gagawin nila? Gano'n na lang ba ang mga pasakit na gagawin sa ating mga kapwa OFW? Ano yung mga kaibigan ko? Kasi po ang OFW ay napakahalaga sa atin lahat. Ang OFW o hindi ka man mapa-OFW ay napakahalaga po sa atin, sa bawat isa. Kailangan po natin magtulungan. Kailangan po natin silang bigyan ng pansin. Kailangan po natin silang bigyan ng tulong, na kahit anong tulong para po maibsan lang ang kanilang mga kalungkutan, maibsan lang ang kanilang mga problema. Kasi po mga kaibigan, hindi po natin alam, hindi po natin masabi, hindi po natin alam sa buhay ng isang OFW kung
gaano ba kahirap ang sinasapit nila rito. Kaya sa ating mga pamilya dyan sa Pilipinas, sa mga pamilya nila sa mga Pilipinas, huwag po natin silang kakalimutan tawagan, kakalimutan i-text, kakalimutan kausapin, pagkat nangangailangan po ang ating mga pamilya rito sa ibang bansa ng tunay na pagmamahal na dapat natin din ibigay sa kanila. Alam niyo mga kaibigan, yung aking nararamdaman kapag may nakikita akong mga OFW na sa Facebook magpo-post sa Facebook, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po ako, tulungan niyo po sapagkat iba po yung ginagawa ng aking amo, sinasaktan po ako ng amo. Yan po ay labis ko pong nalulungkot po ako dyan. Kaya ako po ay gumawa na rin ng isang action na tungkol sa isa nating kaibigan na OFW, sa ating kaibigan na si Bernadette Briones Solvin. At salamat po at sapagkat po siya ay makakauwi na po ngayong araw. Yan pong ating OFW na sobrang danas, sobrang naranasan niya sa kanyang amo. Kaya nagpapasalamat ako at siyempre mahal na mahal ko yung ating mga OFW, lalo na yung mga OFW na nawawalan ng trabaho ngayon, na natetenga sa kanilang mga agency, sa kanilang mga accommodation ng agency. Sana ay mabigyan po natin pansin. Sana po ay mabigyan po natin ng pansin at mabigyan ng pansin ng mga government, ng mga gobyerno natin dyan sa Pilipinas, mga government of OWA, mga government of POEA, at sa lahat ng mga nangangalaga sa ating mga OFW. Sana po ay mabigyan po natin ng pansin ang ating mga OFW na nakatenga lamang sa kanilang mga agency, lalo na po rito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kasi po meron pong sa akin nag-message at meron din pong nagpo-post yan sa mga FB about sa kanilang mga buhay. At yung sinasabi ni Secretary Bello na deployment ban yan, talagang inaasamasan natin yan. Talagang pinaka-aabangan natin yan. Aabangan po natin yan sapagkat napakaganda po ng hangarin ni Secretary Bello na magkaroon uli ng deployment ban dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Yan po ay para sa ating mga kaibigang mga OFW, para po sa ating mga minamahal kong mga OFW po yan. Sana ay bigyan natin ng kahulugan, ng magandang kahulugan yung sinasabi ng ating Secretary Bello about sa deployment ban dito sa Saudi Arabia. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating pag-upload sapagkat ang aking mga mahal na OFW, mahal kong mga OFW, sana po ay palagi po tayong mag-iingat at huwag po tayong makakalimot magdasal sa ating mahal na Panginoon. Sa mga mahal kong mga OFW, lakasan lang po natin ang ating mga loob at maging matibay po tayo, at balang araw ay makakauwi rin po tayo sa ating mahal na Pilipinas, sa ating pinanggalingan. Maraming salamat po, at huwag niyo pong kalimutan suportahan ang aking channel, Michael Hausian TV. Siyempre, mga kaibigan,
sa mga mahal kong OFW, sa mga mahal kong mga kaibigang mga OFW, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. At dapat po, bawat isa po sa atin ay magmahalan. Kapagkat ngayon darating na Kapaskuhan, ngayon darating na December, ay kailangan po natin magbigayan. At hindi lang po sa araw ng Pasko. Merry Christmas nga pala sa lahat ng ating mga kaibigang mga OFW. Siyempre, hindi lang kaibigan ang aking nararamdaman sa ating mga OFW. May halong pagmamahal sapagkat sila ang ating mga kaibigan. Sila ang ating mga tunay na dapat bigyan ng pansin, yung ating mga OFW. Sapagkat kung hindi po dahil sa OFW, kung hindi po dahil sa ating mga minamahal na OFW, ay hindi po natin mararamdaman, hindi po natin marirealize sa ating mga isip na gaano ba kaimportante ang isang OFW sa atin lahat. Gaano ba kahalaga ang buhay ng isang OFW sa ating lahat. Saan ka man bansa, saan ka man lugar, o saan man ikaw nagkatrabaho bilang isang OFW. Maraming salamat po sa inyo lahat sapagkat kung hindi dahil po sa ating mga kaibigang tumutulong sa ating mga OFW, kung hindi po dahil sa ating mga government, lalo na sa ating mga OWA, sa ating mga POEA, dyan po dapat ang una-una po natin lalapitan, ang OWA at ang POEA. Pagkat isa pong punta mo po dyan sa OWA at POEA ay siguradong papansinin ka yan. Pero kailangan po ay maging buo ang ating mga loob. Maging malakas tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga gustong sabihin sa kanila. Sapagkat ang OWA at ang POEA, yan po ang karami po ng OFW. Kailangan po, pag magpupunta po tayo dyan, pag magsusumbong po tayo sa kanila, ay kailangan ay direct po ang ating pagsumbong sa kanila. Yan po ay para po sa ating mga OFW, sapagkat para sa akin ang isang OFW ay mahalaga. Para sa akin ang isang OFW ay karapat-dapat tulungan. Para sa akin ang isang OFW ay karapat-dapat nabigyan ng pansin sapagkat ang OFW ay dapat natin mahalin. Maraming salamat po sa inyo lahat at suportahan niyo po ang aking channel na bagong channel ko po ay Michael Hausian. Ito po ay para po sa mga OFW. Ito pong aking gagawing upload ay para po sa ating mga OFW. Maraming salamat po sa inyo lahat at sa lahat ng mga susuporta po sa aking mga upload tungkol sa ating mga OFW. Maraming salamat po and advance Merry Christmas at manigong bagong taon sa ating mga OFW dito po sa iba't ibang bansa, especially dito po sa Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much po and God bless you all.